Sino ba naman ang hindi masisenti kapag umuulan? At kung malayo ka ngayon sa mga mahal mo sa buhay, the season will definitely remind you of home. Oh my God. Para hindi ka na masipangs, pagsaluhan natin ang mga pagkain ng masarap uwian at balik-balikan. Sa Bulacan kung saan lumaki si Sparkle Teen Aidan Veneracion, isang recipe ang labis na nagpapaalala sa kanyang kabataan. So, isa din po yun sa mga paborito kong niluluto sa akin ng tita ko. Yung dish na to. Yung dish na to, na ininda namin. Parang secret din yung dish na yan. Yung Aidan, secret, parang may surprise din kami sa'yo, chef. That's nice, that's nice. Watermelon stew. Thank you, chef. Sa bandang Maynila, isang dayuhan ang nakahanap ng bagong kabuhayan nang ipatikim niya sa kanyang mga kababayan ang biryani recipe na kinagisnan niya sa Egypt. Egyptian biryani, rajib basmati rice 100%. All the ingredients from Arab country. The quality number one. I cook in my biryani by my own way. I make 100 order for the poor people in the room. This free. It's perfect because it's giving the taste and clean and everything so that it's masarap. Kung ako naman ang tatanungin, etag ang madalas kong binibili at niluluto sa tuwing magagawi ako sa Barlig. And if there's a dish that brings the comfort of home, adobo yan. Sa bahay ni Rocco Nasino, ipinakita ko sa kanya na ang adobo may isasarap pa kapag hinaluan mo ng gulay. Pag gantong klase ng luto ng adobo, mas malakas yung kain ko. Siguro kung sa dry adobo, mga 2 kanin ako. Dito 4, Uy, grabe 5. naman. Ganon, mga tipong ganon. Flight yan? Oo, kaya talaga eh. So this is, I mean, tinge of everything. Yeah. I like. Ay, perfect na nilagay mo ng sili. Diba? Parang boom. Yung sipa. Simula pa nung bata pa siya, mahilig daw mag-food trip si Rahil Birria at ang kanyang pamilya. Nang mabisita ako sa kanilang kusina, sinubukan kong i-recreate ang alubaynan, isang dish na paborito ng kanyang amang Pakistani. So habang ginagawa mong paste yan, yung pan natin, lalagyan ko lang ng butter. So basically, binabrown ko lang yung butter natin. So once I'm satisfied, tabi ko lang to And then using some of our butter, mag-fry lang ako ng ating eggplant. Alright, yung eggplants natin, goods na siya. So we can actually do the cooking. I'll be toasting some of our spices first. So I have here cumin, seeds, some bay leaves. Since natosta na yung ating cumin seeds, tsaka yung bay leaves, tsaka di ba, ang bango na, no? We'll just be adding our tomatoes and onion. My God! Bango! Di ba? So lalagay lang natin yung ating ginger, garlic, and chili paste. We'll just season this with some salt, pepper. Yan. So once we have yung ganyang aroma, actually mas magiging intense pa yan eh. Wow. Pwede na nating dagdagan ng iba pa nating spices. We have ground cumin. We also have chilies. And for color, tsaka for health benefits. So here we're having a very nice paste. We'll add in our potatoes. Sasabihin ko sana ito yung bida nung dish, pero hindi. It's the herbs and spices that we put in. Kumbaga ito lang yung vehicle na magsasakay sa lahat ng flavors na binuo natin eh. Let's add in some coriander stems and roots. You know.
Yan pa lang, ganda na ng kulay, oh. Siyempre, water. And more salt, of course. We'll just simmer this hanggang maluto yung patatas. Last minute, ilalagay natin yung ating eggplant. So, by request, Yeah. tingnan mo yung sauce, brother, oh. Look at the sauce, baby. Patry nga ako dyan. You asked for it. Oh my God. Oo nga, no? Biglang ano eh. Sobra ano niya, flavorful. Lagay natin yung eggplant. Ang sarap. Pasado naman. Pwede na po. Siyempre, oo. Okay. Maahang ma. Tama lang. Ah, ba't ako naahangan ako? So, mas sanay pa pala siya sa akin. Mali ka nang gusto i-prank, Brad.